Yes, mga kalingap, mga kaibigan, mga ka-adventure, ngayong araw na ito po, bigyan natin ng reaksyon. Itong pagkamatay po ni Mima Alicia na isang PBBM vlogger, no? Na nagre-react po, nagko-content sa kalaban. Pabor kay Pangulong Marcos. So, ito po ay binaril po, mga kaibigan, somewhere in Caloocan City. So, ito po yung video po kung gaano po nagdalamhati itong si Chris Ulo, mga kaibigan. Panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon tungkol dito po, no? Sa pagkasawi nitong si Mima Alicia. Ito ang video po ni Chris Ulo. Paano pa kaming lalaban ito kung nangihina kami? Nawawa naman yung kaibigan namin. Hindi kami papayag, walang nangyayari. Hindi kami papayag, walang mangyaring may mananagot dyan. Yan po, mga kalingap, mga kaibigan, kita po natin, no? Yung kalungkutan ni Chris Ulo. Kasi isa po sa mga kasama nila po, mga kaibigan, si Mima Alicia ay binaril, patay. Ano po? At dama po ng bawat isa, siyempre po yung labis na kalungkutan at paghihinagpis. Kita mo naman, umiyak po at lumuha itong si kasamang Chris Ulo. At binanggit po niya, hindi sila papayag na walang mananagot sa nangyaring krimen. So ingat tayo, mga kasama, mga vlogger. Ingat na lang po tayo kasi di mo alam kung sino ang tumitira, sino ang kalaban. Mahirap pag gano, di ba? Yung pala yung kausap mo, yun ang titira sa'yo. Nakakala mo kung sino lang dyan sa tabi-tabi, yung pala ang titira sa inyo o sa atin o kanino man. So ito po, advice ko lang sa inyo, konting pag-iingat at konting prino sa mga sinasabi po natin. Mamaya-maya po atin pong tingnan yung mga katapangan po ni Mima Alicia po. Marahil maraming sinasagasaan at naapakan kung kaya't siya po ay binaril po siya, mga kaibigan. So advice ko sa inyo, yung mga pagpuna, ano lang, kunting prino. Kasi mahirap na, may pabaga. Tuloy natin yung video ito. Bata pa ni Mima, 20 plus lang po yun eh. Babae pa. Si Mima ho, pinagtanggol ho ang Administrasyong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos. Sana itong nangyari kay Mima, wag din pumayag ho ang Administrasyong Marcos dahil bukod siya ay isang mamamayang Pilipino,
netizen, nasasakop ho ng batas dito sa Republika ng Pilipinas. Bukod ho doon, siya ay vlogger, nakilaban, nagpagulo kay Pangulong Bongbong Marcos sa First Family, sa Administrasyong Marcos. Sana hindi pumayag ang administrasyon na ito. Sana magsalita sila about dito na paramdaman naman namin na magbibigay silang simpatya rito. Especially yung PCO at inang-address ko sa ito, Ma'am Yusek Claire Castro, na magsalita ka about dito na para mabalita sa mainstream media, may umingay, para may, alam mo yon, may mga kumilos gumawa ng pag-iimbestiga para mabigyan naman ng halaga, no? Para mabigyan naman ng halaga, maramdaman naman namin na itong administrasyong ito ay gagawa ng paraan para makamit ho yung ustisya ng kaibigan namin, kasama namin si Mima Alicia. So, nakakalungkot man po mga kaibigan. Kasi isa sa mga vlogger pong may katapangan, no? Si Mima Alicia po talagang matapang po talaga yan. Pag magsalita yan, talagang grabe, ano? Walang preno. Ha? So, ayan, no? Sana po mabigyan po ng aksyon yan. Mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. At sana po ang gobyerno, ang Malacanang po ay gumawa ng aksyon tungkol dito po, kasi kumbaga sa ano po, yan ang unang pinatay na Marcos vlogger. Akala natin pagka nasa nasa panig ka ng gobyerno, safe ka, parang ganun. Pero hindi rin pala. Kahit pala kayo nasa panig ng gobyerno, vlogger po kayo, pwede ka rin palang mawala at pwede ka rin palang patayin or may magagalit sa iyo. Kasi kung baga sa po, siyempre nasa gobyerno ka, akala natin pagka nasa gobyerno ka na kakampi o akala natin po ligtas ka, hindi pala, mga kaibigan. Nasa gobyerno ka o wala, talagang po, iba yung pag-iingat po tayo. Kasi hindi mo alam kung sino yung kalaban ninyo, kalaban natin. Kahit kami mga charity vlogger po, ingat rin po kami kasi kung baga sa po, di mo alam, mayroon pala mga taong naiinggit or nagagalit sa ginagawa po natin. So marahil po itong kay Alicia, Ma'am Alicia, ay mayroong mga ilang mga personahe pong nagagalit sa kanya. Kasi matapang siya magpahayag. So marahil may mga nasagasaan po siya at nasasaktan. Kung kaya't yun, pinatahimik po siya, mga kaibigan. So ito po yung isa sa mga pahayag po ni Mima Alicia po, yung kanyang katapangan. Ito ang video, mga kaibigan. Panorin po natin. This is what nag-request si Zuleika, if they can bring their own catering and kitchen equipment such as refrigerator and coffee maker. This is not just the OVP staff. Kung baga kanang kamay, ganun ba? Gusto mong ipakita sa mukha ng sambay ng Pilipino na yes, little VP mo si Zuleika Lopez, best friend. Ganun ba yung tingin mo kay Zuleika Lopez? Iyak ng chick of staff mo. Sabunutan mo na parang, yun na nga nang dahil kay Zuleika Lopez, talaglag ka Diba, yun yung punto dito Nang dahil kay Zuleika Lopez sa pag-iiyak niya, diyan ka nalaglag. Tapos ngayon naman, gusto mong, magjowa ba kayo? Ha? Ito ba yung kinakamay mo? Tatanong lang kami, ha? Tatanong lang tayo, mga minamahal. Bring own cater? Bring own cater? Jowa niya daw. Posible. Hindi natin ma-deny yung facts na baka meron naman talaga silang ginagawang alam niyo na. Diba? We can't deny the facts na baka nga magjowa sila. Pero it doesn't matter kung meron kayong relationship or what. Bakit kailangan yung magdala ng ng cater? Ano yun?
special treatment? Walang VIP treatment dyan. Dapat lahat pantay-pantay. May pangalan. Anong pakalam namin sa pangalan ninyo? Wala kami pangalan mo sa pangalan pinangahawakan ninyo. Ang pakalam namin dito yung mamamayang Pilipino. Yun. Di ba mga minamahal? Lakas ng amats. VP Sara Love, VIP Zulaika. Yun na ngayon nangyayari. Pati ba naman sa gitna ng impeachment trial, nabubuo pa din yung landian ninyo? Pati ba naman sa kalagitnaan ng impeachment trial, nabubuo pa din yung kalandian ninyong dalawa? Hindi na ba matigil-tigil yan? Hindi ba pwedeng kamutin lang muna? Gigigil ako, mga minamahal. So marami sa mga video po nang talagang matapang po talaga siya, no? Magpahayag. Kung baga sa ano po, dawin na siya magsalita, talagang walang prino, basta kung ano yung sa loobin niya, talagang sabihin niya po. Marahil po marami sa mga nasagasaan dito. Yun, talagang pinatay. Nakakalungkot kasi babae po, bata pa, nasa 20 plus lang yung edad. Kumbaga sa po, hindi mo lamang pinatawad, no? O pinagbigyan yung tao, yung batang ito, kasi 20 plus pa lang po. Sana winarningan muna siya na wag na magsalita. Ganun lang sana, may warning sana muna bago pinatay. Kumbaga sa po, binigyan ng chance na mabuhay. Warningan muna, kausapin muna siya na luhay-luhay. Alam ko, content lang yan. Kunting preno. Pero ang ginawa po mga kaibigan, talagang agad pinatay. So ito po yung video po ng kanyang yung nangyari po, short clip video po tungkol sa kanyang pagkamatay. Mga kalingap, mga kaibigan, mga kadventure. Isang mainit na balita ngayon, na gumulantang sa social media matapos ang isang PBBM vlogger na tagapasuporta ng Pangulong Bongbong Marcos ay ginawan ng hindi maganda, Nasawi si Mima Alicia, na kaninang madaling araw. Nakakalungkot yung mga ganitong klaseng balita dahil lang sa sumusuporta ito sa Pangulo, sa wala pang malinaw na investigasyon kung ano ang nangyari dito kay Mima Alicia. Pero nagduluksa yung kanyang mga taga-suporta matapos na malaman na wala na ito. Yung channel na ito ay nakikiramay sa mga naulila ni Mima Alicia, So sa social media naman, nagulat yung mga subscriber, at follower nito na hindi makapaniwala na wala na siya, Nakakalungkot isipin, mga kapatid, yung taong sinusubaybayan mo araw-araw, pinapanood mo araw-araw, kaya ganun lang na tinapos ang kanyang buhay. Kaya naman nakakalungkot masyado yung nangyari nito at hindi inaasahan ng mga followers na taga-subaybay ni Mima Alicia. Sana ay mapanagot at mahuli itong gumawa sa kanya para hindi na rin pamarisan pa. At sa mga vlogger dyan, mag-iingat kayo palagi. Gusto ko lang pong linawin na kaya po ako umalis ng Love Team kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po. Yun po yung ko. Kaya po talaga ako umalis ng Love Team. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon nabubuntis na ako. Kaming mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, meron kaming energy. Ayan mga kalingap, mag-BSM kape na kayo. Alam niyo mga kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM kape na kayo mga kalingap. Dahil sa BSM kape mga kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso. BSM Kalingap Kape, ang paboritong kape naming mga OFW dito sa Macau.
BSM Cafe, ang kaping may puso. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga Kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo. BSM Kalingap Kape, napakasarap. Papagaling sa mga taong may sakit. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.